everyone to River Life City Church. Okay, so I do hope matagal kayo umaten, you consider this church your home church. Alright? Okay. So, please bear with me, no? Minsan tatanong ako ng konti. Kasi medyo may tulog po ako. Okay na po ba yun? Ayan. Halos di ako pinatulog na itong tago na to. But that's okay. Because God is in control. So mga kapatid, no, we are on this series entitled Live by Faith. Okay, so bibilisan na natin. So, because ito yung parang pinaka-faith natin. Sabi sa Romans 1 verse 17, nakasusulat, the righteous shall live by faith. No? So ibig sabihin, tayo daw mga pinatuloy ni Kristo. Ganito daw tayo mabuhay. By faith. Sabi niya po, by faith. By faith. Diba? Okay. So faith is very important bilang sa ating mga Kristiyano. Amen? Amen. So ito, mag-dive deep tayo. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng faith na to? No? Lagi na natin naririnig, but what does it really mean? In fact, faith is so important. Sabi niya sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Sino dito gusto niyang ma-please si Lord sa kanya? Sabi Amen. Amen. Diba? Gusto niyo ma-please si Lord, kailangan daw ng faith. Hindi niya sinabing it is difficult. Sabi niya doon, impossible. Kung gusto mo malugod si Lord sa iyo, makikita yan sa faith natin. Alright? And we have been talking about 4 stories sa Old Testament that they have this seemingly crazy faith. No? Hindi dahil baliw sila. But their faith is so, grabe yung ginawa nila or yung paniniwala na kay Lord. Kung ba parang masasabi mo, grabe, para silang baliw, parang gano'n. No? And last week, we talked about the story of Noah. Nandito ba kayo last week? Amen. Diba? So, si Noah, pinagawa siya ng ark. Ayan. So, talagang ginawa niya naman. And right now, let's talk about this 1 Samuel chapter 14. Pwede mo tayo tumayo bilang as we recognize the reverence of the Word of God. Let's read our text, 1 Samuel chapter 14, 1 to 3, go. One day, Jonathan said to his young armor, come, let's go over to the Philistine outpost on the other side. But he did not tell his father. So he was staying on the outskirts of Gibeon, under the pomegranate tree in Micah, with him about 600 men. No one was prepared that Jonathan had left. On each side of the pass that Jonathan intended to cross to reach the Philistine outpost was a rocky crag. One was called Moses, and the other Seneh. One rocky crag stood to the north toward Michmash, and the other to the south toward Geba. Jonathan said to his young armor-bearer, come, let's go over to the outpost of those uncircumcised men. Perhaps the Lord might act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Do all that you have in mind, his armor-bearer said. Go ahead, I am with you, heart and soul. Jonathan said, come then, we will cross over toward them and let them see us. If they say to us, wait there until we come to you, we will stay where we are and not go up to them. But if they say, let them climb up, because that will be our sign that the Lord hath given them into our hands. So both of them showed themselves to the Philistine outpost. Look, said the Philistine, crawling out of the host, they were hiding. Basa, the man, Jonathan, come up to us and we'll teach you a lesson. So Jonathan said to his armor-bearer, climb up after me. The Lord has given them into the hands of Israel. Jonathan climbed up using his hands to feet, with his armor-bearer right behind him. The Philistines Jonathan, his armor-bearer, killed some 20 men in an area of about half an acre. Let's pray. Heavenly Father, Lord, may you bless your word today, Lord God. I pray, Lord God, may you strengthen our faith, Lord God, by the story of Jonathan and his armor-bearer, Lord God. I pray, Panginoon, sa mga taong naghihina, may you strengthen them. Sa mga taong na nalilito, Panginoon, may you enlighten them, O God. And Lord, sa mga
Lord, sa pagbukaw sa inyong salita, may you reveal your word to us, Lord God. And Lord, may you bless my mouth, Lord God. Maging taluhin po ito, Panginoon, inyong mensahe. Lord, bless rin po, Panginoon, ang aking pong lalamunan, Panginoon. Kayo po may taas. Be the center of our message, O God. Increase our faith, Lord God. Let us live by faith. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen and amen. Alright? No? So nakita natin, no, yung character doon, si Jonathan at si yung armor bearer. Okay. Sino familiar dito sa kwento ito? Yung plastic, familiar na familiar kasi Noah's Ark. Ngayon, sino na si Jonathan? Ayan. Okay. So by the way guys, so, kung nung nandito ka sa previous sermon natin, the Sermon in Monte, that was found in, you can find it in the New Testament. Okay. Yung Bible Mass, Old and the New Testament. So yung mahabang series natin, yung si Jesus, nandito yan sa New Testament. But right now, yung last week natin, yung kay Noah, nandito tayo sa Old. Okay? Pati yung kay Samuel, yung first Samuel na binasa natin kanina, sa Old Testament po yun. Okay? So para meron po kayong idea. So ano yung nangyari during that time? Okay? So sa Old Testament, makikita natin na si Lord pumili siya ng bayan niya. Tama ba ako? Nilabas siya sa Egypt. Ano pangalan ng bayan ni Lord? Israel. So, sabi niya, kayo'y magiging bansa ko. Okay, ito yung mga lantuntunin ko. Okay, mag-aarihan ko kayo. Okay. Ngayon, si Yahweh, si God, ang kanilang hari dati. But then, itong mga tao na ito, naiingit sila sa mga karating na bansa nila. Sabi nila, gusto rin namin ng hari. Grabe, no? Gusto rin namin na magkaroon kami ng king na susundin. Actually, na-turn off si Lord doon. Medyo nainis si Lord doon. Kasi nga, parang hindi ko masapat si Lord na maging hari. Kaya kinanta din natin kanina, but Lord, ikaw mag-hari. Okay? Because Jesus is King. Amen? So si Lord, dahil gusto nila ng hari, binigyan sila ng hari. At yung unang hari nila, si King Saul. English na content. King Saul. Saul, grabe naman yan. So yung unang hari ng Israel, si King Saul. Okay? Yan. Sino sumunod na hari? Si King David. Yan. Si David ang sumunod dyan. Si David yung pangalawa. So yun yung una, si King Saul. Ang nag-anoint kay... So saan dyan si King Saul? Saan dyan? Ito, tinuro na kayo. Di ba? Nag-aaral pa kayo. Tinuro na nga. Saan doon yan? So, si King Saul, ito yung tinuro niya. Okay. So, siguro ito si Samuel. Si Samuel ay prophet. So, matanda na siya. So, siya nag-anoint kay King Saul. Okay. So, ito si King Saul, bago lang siya appointed na hari. And during that time, mapapansin natin kung nagbabasan ng Old Testament, kakapasok din sa Promised Land. Pero marami silang mga karating bansa na laging gumigera sa kanila. But, mapapansin nyo, itong bansa na ito, itong Philistines, lagi silang parang love-hate relationship ito sa itong Israel na ito. Lagi silang nagbabangayan, lagi silang nagigera. Okay? In fact, si Goliath galing din dyan sa Philistines, no? Although wala ko si Goliath dyan kasi sa story ni David yun. Noon na pa to. Okay. So, yung Israel at yung Philistines, laging merong laban niyan. Okay. At ito na, naging hari na si King Saul. Okay. And of course, hindi pa rin natatapos yung laban ni Israel at sa Philistines, may laban na naman sila. Okay. Tapos itong war na to, yung binasa natin kanina, okay, kasi magsisimula pa lang yung official na war nila. Medyo masalimuot itong gera na to, itong particular na pinag-uusapan natin. Bakit? Kasi during this time, yung Israel, si Saul, pumili siya ng 3,000 special na mga sundalo. Okay? So, yung 2,000 nasa kanya, at yung 1,000 nasa anak niya. Anak niya si Jonathan. Sino yung hari? Si King? Sino anak niya? Si Jonathan. So, si Jonathan, siya yung prince. No? Siya yung next na magiging hari. Banang araw. Okay. So, hindi pa nag-i-start yung all-out war. No? Medyo nag-prepare na sila. Kung nag-position na sila sa ano yun? Palusog pala, palusog. Okay. Ngayon, itong 1,000 ni Jonathan, kagaya ko lang muna ano yung context na. Si Jonathan, tapos yung 1,000 na
Diyan tropa niya, troops. Meron silang isang outpost. Ano yung outpost? Hindi ito yung pinaka-campo. May outpost. Ibig sabihin may barracks yung Philistines. Natalo nila. Okay. Ngayon, itong mga Philistines, syempre nalaman nila na namatay yung outpost nila. Rumesbak. Ngayon, rumesbak yung Philistines. Ang ginawa ng Philistines, nag-ipon siya ng ilan? 3,000 chariots. Alam niyo ba yung chariots? Yung kabayo na merong tricycle ba yun? Tapos, sasakay na yun, maraming mga sundalo ba yun? 6,000 charioteers, mga horsemen. Ano sabi dito? It has many warriors as the grace of the sun. Sundalo at sindali ng buhangin sa dagat. Hindi na nga nabilang na sobrang dami. Laban sa 3,000 na mga taga-Israel. Sa tingin nyo, ano mararamdaman nila? Doon pa lang sa kabayo, mas marami na yung kabayo, di ba? Di ba? Yung chariots, tapos yung mga 3,000. So, grabe. Ano sila? Masyadong disadvantage sa bilang. Tama ba ako? Amen? Yeah. Tapos, isa pa sa disadvantage nila, yung lugar. Yung posisyon ng mga Philistines that time, nasa matataas sila ng lugar. So, sila, nandun sila sa band ng baba. So, kitang-kita sila. Okay? Kitang-kita sila. At the same time, madali sila ng ambush. Okay? At ito pang malala. Kaya sabi si Mas, masalimot na itong gera na ito. During that time, sa Israel, walang mga blacksmith, sabi sa Bible. Kung ginasa nyo, walang blacksmith. Ano yung blacksmith? Yan yung mga gumagawa ng mga weapons. Okay? Kasi bago naging hari si King Saul, pinubuli na sila na itong Philistines. Okay? Lahat ng blacksmith sa Israel, kinuha din nila sa Philistines. So wala silang gumagawa ng weapons. In fact, sabi dito, every one of the Israelites, meron silang plowshare, mattock, axe, and sickle. Ano yung niresearch ko ng mga yan? Ito yung mga weapon nila. Wala silang espada, wala silang shield. So ano yung gagawin nila pang gera? Mattock. Mattock, ito yun. Ano sa Tagalog yan? Piko, di ba? Axe, ito pamutol ng puno. Ito, sickle. Magyakas, di ba? Ito matindi, plowshare. Alam niyo yan? Pang-araw. Imagine mo kami, pupunta sila sa gera, ito yung nakagalan nila. Alam niyo, ang kami nabasa ko, Lord, parang naman kumi dito. Sabi ko, ano naman ito, Lord? Ano ba nangyari sa Israel na to? Okay. Lalabas, ito mo matindi. Dahil wala kang blacksmith, wala nag-aasa, walang mga gumagawa ng mga tibakal na tamas. Ito matindi. Yung mga Israelites, nagpapahasa sila sa mga Philistines na. Yung mga nakakatawa, sabi ko, Lord, ba't naman ganito? Meron na nga silang, yung armas naman nila pang gardening, di ba? Tapos pag kailangan pa nila hasain, pupunta pa sila sa mga Philistines, pwede makihasa kami, di ba? Diba? Tapos 3,000 na lang sila. Ito pa armas nila mga kapatid, di ba? Atake na tayo. Hari, tara. Ano ang gagawin yan? Kapatid, pati naman ito, di ba? Magagapas kami doon. At kailangan nila 3,000 chariots, 6,000 charioteers. Ang dami. Talaga naman, anong naramdaman nila? Goods talaga, lugi. Di ba? Kasi sabi dito, on the day of the battle, there was neither sword nor spear. Walang spear, walang espada sa mga taga-Israel that time. Ang may espada lang si King Saul at si Jonathan. So talagang lugi talaga. So ang ginawa nila, talagang na-demoralize sila. Lumot na lumot sila, takot sila. Kasi nga, rest back yung Philistines, full force. Tapos yung dala-dala nila pang gardening. Diba? Siguro isa may dala pang tabo, didilig siya. So ang ginawa nila, they try to hide it. Nagtago sila sa caves, sa thickets, sa mga makapal ng mga halaman, rocks, holes, sa mga balon cisterns. Okay? So talagang, talagang nagkalat. 3,000 na sila. Nabawasan pa. Diba? Ay, nako. Diba? Parang yung ibang church, ang puti na nga lang ng miyembro, nahati pa. Wala dito yun. Diba? So, eto na, nung binilang ni Saul yung tauhan niya, ilan na lang natira? 600 na lang. Ano ba naman yun? 3,000 na nga lang tumatay. Iniwan pa siya. No? 600 na lang natira. So, yung buka nila po ba yung, ito si Jonathan, siguro nag-aaway na sila. Nag-post mo siya sa Facebook. Ito si King Saul, tsaka si Jonathan. Diba? Grabe yung
pinagdaanan nila. Subukan niyo po ba ito? Yung parang iiwan ka na, no? Wala ka nang kasama, mag-isa ka na lang lumalaban, tapos yung armas mo pa, wala ka nang kalaban-laban. Subukan niyo po ba sa buhay niyo? Na gusto mo nung lumaban, pero hindi mo na kaya. Do you felt at one point in your life that you felt hopeless and that seemingly you're helpless? Anybody? Sabi amen. Amen. Ako lang ba yun? Grabe yun, no? So, sa ganun din situation nila. So, ngayon pag nandun kayo sa situation na yun, yung feeling mo paralyzed ka na, sa sobrang overwhelmed ka na, Lord, hindi ko na alam gagawin namin. Di ba? Tapos, puno ka na ng takot, pati yung mga tauhan, puno ng takot. So, ano kaya magandang gawin? Then, dito pumasok yung story ni Jonathan at itong si armor bearer. And one day, so pupunta yung mga Philistines, nag-assemble na sila. Sila naman, habang nag-assemble yung Philistines, sila naman, nagkakalasan. Okay? At anong ginawa nito si Jonathan? Kinusap niya yung armor bearer. So by the way, si Jonathan is the prince, no? Hindi na siya basta-basta ang sundalo. Ibig sabihin, kahit paano, syempre si Jonathan hindi tulang pa. Kasi yung mga anak ng hari, mga ano rin yung mga yan, mga matitipuno din po yung mga yan. Amen? Kumbaga, tinitrain din yan. At yung mga kahit that time, sumasama din po yan sa gera. In fact, minsan nga, nangunguna pa sila sa gera. Tama ba ako? Ayan. At itong armor bearer na ito, kung saan may armor bearer, hindi ibig sabihin, taga-buhat na ng armor. Pag yung armor bearer na yan, mga guys, mga highly capable soldier yung yan. No? Ibig sabihin, para silang personal na elite soldier ng mga high-ranking official. And by this case, si Jonathan's prince siya. So yung armor bearer niya, ibig sabihin, hindi lang ito yung personal alalay niya. So talagang highly capable. Talagang he will do everything to defend kung sino man yung, yung pinoproteksyonan niya. Amen? Nai-gets niyo yung story? Andiyan makukuha kayo. Amen. Amen. Kinakabahan ako baka dito ako uminom Ako nagbaliktad ko. Kaya huwag niyo ko tutulugan. Di ba? Huwag niyong gagayahin yung mga Israelites, iniwan yung hari nila. So ngayon, etong si Jonathan, meron siyang crazy idea. Kung parang masasabi mo na nag-isip ba si Jonathan? Yeah. Sabi ni Jonathan, kausap niya armor bearer, tara, pumunta tayo sa Philippines to rin. Pastor, may Philippines na dyan. Ngayon ko lang alam, hindi po Philippines na Philistines po yan. Baka sabihin nyo, basta may Pilipino na pala sa Bible. Philistines po yan. Philistine outpost. Hindi talaga pinatulong ng upo yan. Philistine outpost on the other side. So parang sinasabi, parang suicide mission. No? Pumunta tayo dun sa barracks nung Philistines. Gusto mo hindi nakakalam, ano ba itong outpost? Ano ba yan? Ba't may outpost? Bakit ganito? So mga hindi nakakalam ito. Ayan. Ito po tinatawag outpost sa panahon natin. Okay? Ibig sabihin merong pinaka-station, tama ba? May station. So ibig sabihin nandun yung talagang pinaka-parang headquarters, no? At the same time, meron pang outpost. Ibig sabihin, halimbawa sa malayo, naglalagay sila doon in case para may visibility na 1 in 1. So sino na doon sa outpost? So dito, mga police net, yan ang nagsitama pa ako, mga criminology. Mali sinasabi ko. Kayo na lang magturo. So yan, nakikita niya, police outpost. So yan, yung parang barracks, no? Yung outpost. Ibig sabihin, hindi siya pinaka-main na camp. Pero isa siya na remote na place, pero may mga sundalo dito na 1 in 1. At hindi lang 5, marami din talaga yun. Okay? Para in case meron mga surprise attack, sila yung mga first line of defense. Pero itong naisip ni Jonathan, kakaiba, pupuntahan na yung outpost ng Philistines. So malakas talaga ang loob na itong tao to, no? Minsan hindi na nag-iisip. Okay? So meron tayo makikita ang tatlong bagay dito kay Jonathan and sa armor bearer. Tanda niyo po, yung bigay, papasahin niyo mga faith. Yung makikita tayo sa faith itong dalawang tao na to. Meron sila faith na meron kasamang courage. Tanda niyo po mga kapatid,
Yung sinabi ni Jonathan na pumunta tayo sa outpost ng Philistines, alam niyo po, sobrang tindi po niyan na pag ikaw, buhay ka that time, mas maganda nang mamatay ka na kaysa makapture ka ng mga Philistines. Kasi hindi mo ma-imagine kung anong torture yung gagawin sa'yo doon, lalo na prince ka. Nako, ni boy? So, ibig sabihin, alam mo yun, hindi lang suicide mission yan, talagang papahirapan mo yung buhay mo pag pupunta sa kampo ng mga Philistines na yan. Talaga namang hindi ka papatayin yung ngayon, pero susulitin nila na maghihirap ka talaga. At sabi ni Jonathan sa armor bearer niya, inulit niya, tara, pumunta tayo sa outpost. Sabi niya din, no? Nung mga tuloy na yun, ay mga support na yun, sabi pala niya. Uncircumcised, tama ba ako? Punta natin yung mga support na yun sa Tagalog. Ang lakas ng ano yan, no? Lakas ng loob niya talaga. Sabi niya ako, faith with courage. Faith with courage. Okay. Sa sobrang lakas ng loob dito si Jonathan, pag pinaalam sa tatay niya, tama, binasa natin yun, di ba? Pupunta sila ng armor bearer, hindi pa niya pinaalam sa tatay niya. Bakit kaya? Siyempre, most likely, baka di siya payagan. Okay? Pangalawa, baka ma-compromise, baka mas lalo sila matalo pag nahuli pa sila. Alam natin mga kapatid, ang faith dapat may kasama tapang. Amen? Amen. Hindi yung faith lang na hanggang doon lang, hanggang upo lang, hanggang palagpak lang, hanggang tingin lang. Pero ang totoong faith dapat may kasamang talaguyan, tapang. May kasamang courage. Talagang katabi mo, at tapang ka ba? Kasi yung faith na walang courage, magiging hanggang doon ka lang, wala kang magagawa. Amen? Kaka-analyze mo na, paralyze ka na. Pero first, hindi naman dito yung klase ng tapang. Sa puro tapang lang. Sa puro tapang lang. In fact, sabi ni Jonathan, pumunta tayo sa outpost ng mga support na yun. Sabi niya dito, perhaps the Lord will act on our behalf. Siguro tutulungan tayo ng Diyos, sabi niya. Kasi alam ko, sabi niya, nothing can hinder the Lord from saving. Walang makakapigil sa Diyos makapagligtas, kahit konti man o kahit marami. Nakuha yung point? Ibig sabihin yung tapang niya, hindi lang ito reckless na naisip niya lang. Yung tapang niya mayroong pinagpupugutan. Yung tapang niya mayroong pinanghahawakan. Nakuha niyo yung punto? Kaya hindi sinabi dito courage lang, faith with courage. Yung courage natin naka-anchor dun sa faith natin kay Lord. Nakuha yung point? Kaya yun yung dapat, yung faith natin may kasamang tapang. Okay? Doon yung mga bata, tumatapang pag hindi yung tatay nila. Diba? Tama ng bata eh. Yan yung tatay niya eh. Diba? Pero ba mag-isa na lang, mamagtuka na. Diba? Matapang ito sila Jonathan kasi alam niya, kasama niya si Lord. Amen? Kasi alam niya, especially sa history, si Lord sila yung piniling bayan. At nakita niya kung paano sila niligtas ni Lord. Kaya ganito rin yung tapang niya. The Lord most likely will act on our behalf. At alam ko wala makakapigil sa Kanya. Kahit konti man yan ng marami. Amen? Tingnan nga natin, sabi pa nga dito, perhaps. Sabi niya ko, perhaps. Sa Tagalog, siguro. Okay? Kasi yung faith, hindi naman talaga so, alam yun, hindi siya yung talagang todo sure. Sabi ko nga, perhaps siguro tutulungan tayo ni Lord. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya, ibig sabihin, walang specific na instruction talaga si Lord sa kanya. Nakuha yung point? Yes. In short, hindi ka tulad ni Noah last week eh. Si Lord, meron talaga sinabi kay Noah. Tama ba ako? But this time, this is a different case. Wala sinabi si Lord kay Jonathan na Jonathan pumunta kayo doon. At magpakita kayo doon. Right? Ito, gut feeling niya. Pero alam niya, hindi siya mababayaan ni Lord. Amen? Ginawa niya yung the most obvious will of God. Tanong ko natin yung decision ni Jonathan, sabi ko sa inyo, hindi lang ito basta-basta out of the blue. But ginawa niya the most logical or the most obvious na will ni Lord. Tanda niyo po, maraming mga tao, Pastor, ano po ba ang will ni Lord sa buhay ko? Di ba?
Lord, Pastor, ano po ba yung will ni Lord sa buhay ko? Will ba ni Lord na maging ganito ako? Will ba ni Lord na magpastor ako? Will ba ni Lord na gawin ko to? Sino gusto malaman yung will ni Lord sa buhay? Gusto mo malaman yung will ni Lord sa buhay niyo? Pastor, mag-i-invest ba ako dito? Pastor, mag-ganito ganyan. Ito yung will ni Lord. Gusto mo malaman yung will ni Lord? Yes. Basahin niyo yung Bible niyo. Basahin niyo yung Bible niyo. Andyan yung will ni Lord. Ano yung will ni Lord? Pag magne-negosyo ka, gawin mo yung tama. Pag anak ka, igalan mo yung magulang mo. Pag may asawa ka, mahalin mo yung asawa mo. Amen? Pag may kagalit sa'yo, patawarin mo. Pag may kasalanan ka, bitawan mo. That is the will of God. Amen? Ano man ang linya mo, ano man yung desisyon na gagawin mo, make sure i-check and balance mo yan sa will ni Lord. Basta will ba ni Lord na magsugal ako? Bakit yung will ni Lord? Magtatayos naman ako. Nakuha niyo yung punto? Minsan, mga kapatid, do not overcomplicate. Pastor, siya may mapapangasawa ko. Ewan ko, ikaw mag-aasawa, hindi naman ako eh. Nakuha niyo po ba yung punto? Ito ba yung will ni Lord? Siya mapapangasawa ko. Ligawan mo. Nakuha niyo po ba yung punto? Well, I'm talking to young professionals. Amen? Okay. Pwede naman maligaw. Amen? Hindi ko pwede. Baka meron pa kayong kata sa labi. As long as you're in the will of God. Saan niyo ako? As long as you're walking in the will of God. Nakuha niyo ba yung punto? Ano yung sabihin? As long as you're in the will of God, you are doing what God's will is in your life. I mean, I'm not talking about the specific na career. Gawin mo yung tama ko sa kanila lang ni Lord. Nakuha mo yung point? Basta ililipat ba ako ni Lord ng kumpanya? Ay, gawin mo muna yung will ni Lord kung nasan ka ngayon. Nagiging ilaw ka pa dyan sa opisina mo. Tama? Pagkakukuha mo may sweldo mo, binibigay mo yung para kay Lord. Yan yung will ni Lord, tama ako? Ito yung will mo, di ba, sa amin to eh. Hindi mo kaya makoto sa amin. Kami yung pinili mo. So yun yung faith niya. Anchored yung kanyang, Huwag mo naisipin kung hindi ka matatanggap, mag-apply ka lang. Naku, may point. Basta pag hindi ako matanggap, mag-apply ka lang. Basta pag mabasa ito mo, ligawan mo muna. Basta baka pagtawanan na ako dito sa opisina. Sige lang, dalhin mo yung kingdom ni Lord dyan. Huwag kang matakot. As long as you're in the will of God, ginagawa mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo, huwag kang matatakot. Amen? Basta pag gagawin ko yung tama, baka mabawasan yung kita ko. Basta gawin yung pinapagawa ni Lord sa'yo, huwag kang matatakot. Meron ako naisip. Alam mo ba sa 10 Commandments sinabi doon, kasama din yung Sabat. Ano sabi doon sa Sabat? You shall labor 6 days in a week. And on the 7th day, what will you do? Ano? Find a second job. You rest, di ba? Hindi Sabat eh. Is it amazing na sinama ni Lord yung Sabat sa 10 Commandments? Isn't it amazing? Ibig sabihin, hindi siya lahit na command. So yung will ni Lord sa buhay mo, sa'yo sa akin, mag-diog ka. Kaya sasabihin mo, Pastor, sayang yung kita. Diyan papasok, would you have courage to do the will of God? Amen? Na Pastor, sayang kikitain ko. Magtitiwala ka ba? Na walang nawala sa'yo pag sinunyag mo si Lord. Amen. Kasi kayang ibigay ni Lord dyan sa ibang araw sa'yo, yung mawawala mo dyan. At dyan po tinatawag yung faith na mayroong courage. Matatakot ka ba o magtitiwala ka kay Lord? Amen. At no wonder, yung mga Job, they're one of the... Si Israel po yung isa sa pinakamataas rate ng millionaires sa buong mundo. Sa population nila, sila yung may one of the highest ratio ng millionaires sa buong mundo. Wala kang makikita Job
na namamalimos at mga empleyado entry level lang. Pag mga Jews, puro mga matataas talaga, matatalino, at mayayaman ika na. Bakit? Kasi meron silang prinsipyo na hindi ginagawa ng mga mundo. Ano yun? Yung will ni Lord. Meron silang Bible. Amen. Sabi mo sa kanila, gusto mo yumaman? Gawin mo yung will ni Lord. Diba? Would you have the courage to step outside your comfort zone? Diba? Alam niyo po, ang faith, hindi matetesting yan sa comfort zone mo. Laging matetesting yan sa danger, sa outside the comfort zone mo. Ano yung outside the comfort zone? Parang gulong. Maganda yung gulong mo. Makintab yan. May makintab ang gulong. Pero hindi yung matetesting pag hindi mo ilalabas. Ang ganun din po ang faith. Tingnan mo man yung faith mo, makintab man yan, pero matetesting ang faith mo pag wala sa comfort zone mo. Amen? When God is calling you to support ministry, when God is calling you to be full-time minister, when God is calling you to do this, to give up something, would you have that courage, that faith and courage? Amen? May risk, no? Pastor, papatanggal ako mga privilege sa kumpanya dahil naglilingkod ako sa iyo. Diyan papasok yung, would you have that courage? Pastor, dito sa department namin, ang pastor, sistema dito, madumi na talaga. Mag-isa na akong Kristiyano dito, pastor, sinasabi mo, bumalag siya. Hindi mangyayari yan. Yun na nga gusto mo. Puro kayo Kristiyano. In fact, that's the perfect opportunity na mag-iwanag ka pag puro corrupt yung kasama mo. Tama po ba ako? Diyan mo magliliwanag pag sobrang dilim yung kwarto. Amen? Kaya bilang Kristiyano mga kapatid, mas pili natin maging mabuti kaysa mabait. Amen? Di ba po yun? Lalo pag ikaw leader ka, hindi tinawag leader para magmabait, tinawag ka maging mabuti. Amen? Siyempre, maganda maging mabait. Pero madalas ang mabait, pinakapuso. Pero pag naging mabuti ka, you will stand on the truth. You will stand on the Word of God. Amen. Diretso tayo. Kaya sabi dito, basahin ako. Ang faith, it will always require courage. Courage to fight and courage sometimes to wait. Amen? Courage to speak and courage not to speak. Akala yung courage, puro lang angas. Hindi. Ang courage, minsan ang angas, mas nakikita yan. Pag gusto mo na magsalita, tumatahimik ka. Amen? Right. Gusto mo na magwala, pero hinohold mo yung posture. Ano yung una? Faith with? Ano rin? Ito yung pangalawa. Yes. Faith that trust. Sabi ni Jonathan kanina, perhaps the Lord will act on our behalf. Siguro tutulungan tayo ni Lord. Kasi sabi niya, kasi alam ko, walang makakapigil sa Lord kung gusto niya magligtas. Ibig sabihin ito si Jonathan, kilala niya ang Diyos niya, especially based on history. Okay? Kaya mga kapatid, kung gusto makilala si Lord, huwag kayo mag-base sa sarili nyo ng experience. Okay? Pinakamaganda makilala nyo si Lord, basahin niyo yung Bible nyo. Kasi mahirap mag-conclude. Mahirap i-conclude kung sino si Lord sa mixing lifetime mo lang. Kasi si Lord, nagpakilala na siya throughout many millennia. Nakakompile niya sa Bible. Nakuha niyo po? Nagpakilala si Lord on the history, kung paano siya mag-isip, ano yung mga gusto niya, ano yung mga alintuntunin niya. Gusto makilala siya magbasa. So, basta tayo Bible. And si Jonathan, alam niya yan. Sa history nila, nabasa niya, ganito pala si Yahweh. Paano niya hinati yung dagat. Paano namin na-possess itong promise land. Kahit sino bumangga, giba talaga. Kaya ito talaga, hindi siya pinakabahan. Okay? At yung tiwala niya, sabi dito, the Lord will act on our behalf. Wala man specific instructions si Lord na kanya, pero alam niya, hindi siya mababayaan ni Lord.
Kasi alam niya yung Diyos niya ay mabuti. Amen. Katulad, kilala si Abraham, tapos yung anak niya, sinabi ni Lord, yung nag-iisang anak mo, ano? I-offer mo sa akin. Pero kahit, okay. Sabi, i-offer ko kasi, kung i-offer ko si Isaac, alam ko kaya ibigay ni Lord, ibuhayin ulit si Lord. Si Isaac. Ibig sabihin, si Abraham, yung faith niya naka-anchor, hindi sa emotion niya, naka-anchor sa character ni Lord. Kasi kilala niya yung Diyos niya. Hindi, si Lord, hindi siya ganoon sa child sacrifice. Ito si Lord, hindi siya masama. Kaya alam ko, kung i-offer ko si Isaac, kaya buhayin dito muli. So, ibig sabihin, yung tiwala niya, anchor sa character ni Lord. Alam mo, maraming faith naka-anchor sa emotion. Alam niyo po ba yun? Kaya yung pinag-usapan sa per foundation eh. Ano yung foundation ng emotion? Maraming mga emotional. At dyan tayo dinadali ni Satan. Dapat yung faith natin naka-anchor sa salita ng Diyos. Kasi yung emotion natin nagbabago. Tama mali. Parang yung pera mo, masaya ka. Focus din yung pang-account mo, malungkot ka, kinakabahan ka. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Emotion mo nagbabago, naiinis ka ngayon, bugnutin ka ngayon, bukas masaya ka, hallelujah, praise the Lord ka. And that is normal, nag-iba emotion natin. Pero dapat yung pananampalataya mo hindi naka-anchor sa emotion. Kaya huwag sasabihin, hindi ko feel ngayon si Lord. Huwag ka magdedepende sa feel mo kasi nag-iiba yan. Mag-anchor ka sa salita ng Diyos. Feel ko malayo si Lord. Feel mo lang yan. Pero sabi sa salita ng Diyos, the Lord is near. Tama ba ako? Diyan pa po ba kayo? Okay. Kaya mga kapatid, kung meron mang hinihingi si Lord sa inyo to give up, kaya ito yun. Madalas, kaya mag-ingat po kayo mga kapatid. Mahal natin yung pamilya natin, but not to the point na mas mahal mo yung sino man kaysa kay Lord. Nakanya po yung point? Mahal mo yung asawa mo. Hindi ko sinasabi huwag yung mamahalin yung pamilya niyo. Mahalin niyo sila na sobra. Pero dapat mas matindi kay Lord. Ako yung point? Yeah. And guess what? Alam ni Lord yan, kung sino mas mahal mo kaysa sa Kanya, the Lord will do something about it. Amen? Mas mahal mo yung NMAX mo, mas mahal mo yung motor mo kaysa kay Lord, mas mahal mo yung girlfriend mo kaysa kay Lord. Okay. The Lord will deal with that. And I hope hindi ganun ito, katulad kay Abraham. Okay? Kaya po ba kayo? Amen. And this is the story, merong isang mag-asawa, meron na sila 1% para magkaanak. Ano sabi nila? Dok, okay lang yung 1%. Kasama naman namin si Lord. And guess what? Nagkaroon sila ng dalawang anak. Imagine, 1% na lang yung chance para magkaanak sila. And the Lord has blessed them with 2 children. Amen? God is good. Amen? Ito yung ganda nito, sinabi ni, God is still sovereign. Basahin mo nga po ito. Yes. Minsan hindi natin maintindihan yung paraan ni Lord. Pero mga kapatid, hindi mo makaka-question yung character ni Lord. He will always be good. Kaya pwede kayo magtiwala sa karakter ng Diyos. Minsan, Lord, mabuti ka pa ba? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Kapit lang kapatid, mabuti pa din ang Diyos. Pastor, ito na yung nangyayari? Yes. Siguro yung pangit yung nangyayari ngayon, kapit ka lang makikita mo, mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Amen. Ang ganda na sinabi din yung armor bearer. Sabi ng armor bearer, sabi ni Jonathan, tara, lusot tayo nun. Sabi ng armor bearer, sabi niyo ako, ang ganda din na itong faith ng armor bearer. Faith na kay Lord, kasi alam niya sinabi ni Jonathan, hindi sila pababayaan. And at the same time, faith niya sa leader niya. Okay? And I do hope meron din tayo ganitong klaseng heart na armor bearer. Right? Di ba itong armor bearer ito, di ba? Alam niya, hindi sila pababayaan ni Lord. At anong sabi niya? All out tayo siya. Ikaw yung leader ko. Kung ano pinapagawa ni Lord sa'yo, gawin mo. At I am with you, heart and soul. And we are blessed dito sa Liver Life na marami kong nakikita dito mayroong heart
ng armor bearer. Amen? As we start this, you've seen people na whatever God is leading us, they're willing to sacrifice, they're willing to share. And I do hope, lahat tayo dito, magkaroon tayo ng heart na to. Pastor, kung ano yung nilalagay sa isip mo, gawin mo. And go ahead. Kasama ka namin, heart and soul. Amen? Amen. Amen. Tandaan niyo po, hindi ko po to church. Church niyo rin to. Amen? Nagkataon na ako po yung nandito sa akin nagtuturo. But this is our church. Hindi ko po tatay ang Diyos lang, lahat po tayo tatay natin siya. So lahat dapat tayo, hopefully, meron tayong ganitong heart. No, kung may nilalagay ni Lord ng vision, especially sa River Life, magigisa po tayo. Amen? Alright? So, sabi nito, diretso tayo, listen na natin. So sabi niya, okay, go ako dyan, sabi ng armor bearer, heart and soul, ready ako dyan. So sabi ng armor bearer, Boss Jonathan, what's the plan? O, diba? Sabi ni Jonathan, pupunta tayo sa outpost. Oo nga, pagdating natin doon, what's the plan? O, diba? Sabi ni Jonathan, halika na, pupunta tayo doon, pupunta sa kanila, and let them see us. Yun na yan. Weng, diba? Boss naman, yan yung plano mo. Sasama na ako sa'yo, tapos ang plano mo, pupunta tayo doon, akala ko, di ba, may plano ka na, tapos ang plano pala, magpapakita tayo sa kanila. Sabi, suicide mission talaga yan. Sabi ni Jonathan ganito, pag nakita nila tayo, kasi nasa mataas sila eh, nasa rocky crowd. By the way, this is the rocky crowd. Yan. You know, yan. So, sabi doon sa pinasa natin kanina, meron sa south, meron sa north, rocky crowd. So, ito yan. So, bangin, no? Nandito sila sa baba. Pag sinabi ng mga Philistines, wait kayo dyan, pupuntahan ka namin. Sabi niya dito, stay lang tayo. Pero pag sinabi ng mga Philistines, halika kayo dito, umakyat kayo. Ano sabi ni Jonathan? Yun yung sign natin na ibibigay ni Lord yung panalo sa atin. So yun yung game plan nila, no? Pag sinabi daw na, halika kayo, umakyat kayo. Ibig sabihin, akit na tayo, patayin na natin sila. Sure with yun. Pero pag hindi daw sila pinakyat, antay lang tayo. So what happened? Patayin niyo ako doon? Faith that claims. Okay. Kanina, faith. Okay, ano pangalawa? Pangatlo? Faith that claims. No? Okay. So ngayon, nung nagpakita sa sila doon, ang sabi ng mga Philistines, binasa natin ito kanina, sabi ng mga Philistines, tumatawa pa. Itong mga Hebrews, mga Israelite na to. Lumabas na sila sa mga, sa kuweba. Okay. Ayun sila naglalakad, sabi ng Philistines, halika kayo dito, bibigyan namin kayo ng leksyon. Kasi nakita, dalawa lang, binubuli sila. Halika kayo dito. So nagtinginan na si Jonathan, si armor bearer, di ba? Sabi ni Jonathan, no, kumilang na yung mata niya. Halika na, armor bearer. Umakyat na tayo. The Lord has given them into the hands of Israel. Grabe yung faith niya, no? Alam niya, marami sila sa outpost. Pero alam niya, ito na yung inaantay natin. Sinabi niya, actually yung papa, yung ano dyan, yun ang Israel niya. Basta dyan lang mali. Tabi ng dagat, ay Israel. I-zoom natin ang konti. Yan. So this is the Mediterranean Sea, nakita natin. So ang liit na ng Israel. Nakuha niyo point? Yan. So ito yung mga bansa na katabi niya. Sa panahon ngayon, Jordan, Iraq, Syria, and Egypt. Alam mo na sinabi niya yung Diyos na ito yung ibibigay kong lupa sa inyo. Sabi niya dito, see, I have given you this land. Go in and take possession of the land the Lord swore He would give to your fathers. Ito yung pinangako kay Abraham. Ito yung lupa. Nakita niyo yan? Pumasok na kayo, i-possess nyo na. At ito, yung lupa po na may mga nakatira pa. Okay? Ngayon, kung ikaw wala kang pananampalataya, hindi ka tutuloy. Lord, may mga nakatira, bakit? Akala pa sa amin na. Yun yung sinasabi ni Lord. I have given. Binigay ko na sa inyo. Kunin nyo na. So yung sa tayo mo, pag binigay ni Lord, kunin mo. Yun po ang faith, kapatid. Kung ano yung mga pangako ng Diyos sa iyo, i-claim mo.
Ano mangyari kung hindi mo kinilig? Ito yung Israel ngayon. Okay? According to the researchers and Bible scholars, ito ang pinangako ng Diyos. Ito dapat yung kanila. Pero nakapasok sila, na-conquer na yung mga territories, pero tumigil na sila. Diba? Sana may lupa na tayo. Okay na siguro mo na yan. So yung sinasabi ni Lord na paalisin nila yung mga Canaanites, hindi nila pinahalis. Kasama nila na buhay. So ano nangyari? Yun, nahawakan sila ng ibang pananampalataya. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Natuto sila sumamba kay Baal. Kasi nga, yung pinapaposes ni Lord, hindi nila ginawa fully. Kaya imagine mo, ito pala yung pangako ni Lord sa kanila. At yung mga bansa ngayon, sobrang yaman niya sa oil. Tama ba ako? Yeah. So mga kapatid, pag tinawag ka ni Lord, galaw-galaw po tayo. Pag may binibigay po si Lord sa iyo, i-claim mo po. Pag yung asawa mo umalis, huwag sabihin, palis na buhay niya. Bakit? Akala niya ba? Ako din, di ba? Akala niya, siya nakakalis. Binigay sa inyo yung pamilya, i-claim mo yan. Huwag mo hayaan kunin ng demonyo sa yan. Amen? Bigyan ka ng Lord ng anak, i-claim mo yan kay Lord yan. Hindi, basta hayaan ko siyang mag-desisyon sa buhay niya. Hindi po ganon ang leader. Ang one people, what is yours, you take care of it. You claim it. Amen? Binigay ni Lord sa iyo, alagaan mo. Diba, sabi mo sa demonyo, hindi pamilya mo. Sirahin mo yung iba, huwag yung pamilya mo. Not on my watch. Amen? Kaya that's very important. You pray for your wife, you pray for your children. Alright? I-claim mo na. Kaya minsan, pag kumakain sila, pag kumakain sila ng pang plato, wala na miss ka niya. Sabi niya, kapag kumakain ng plato, bakante, mga anak, babalik yung tatay niyo. This is true story. Kakain sila ng plato, babalik yung tatay niyo. Magpapray sila, ipag-pray nila yung tatay nila. Alright? And one day yung tatay, nasa hotel. Hotel or motel. So siyempre nag-aantay siya, nanginip siya. Bruce niya yung drawer, may nakita siya. Alam mo nakita niya? Bible. At yung pagkabukas niya, sakto sa binasa niya, patungkol sa immorality. And at that same moment, sobrang na-convict siya. Dos minutos sa hotel room na yun, lumuhod siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako, mali itong ginagawa ko. Hindi sa mga ginawa ng tatay niya, umuwi sa pamilya niya. At nabuo muli sila. Amen. Why? Hindi tinigilan ng pamilya. Yung tatay natin, atin yan. Huwag mo tigilin sa panalangin. Huwag mo tigilin sa effort kung paano gawin mo. Amen? Nakuha niyo ba yung point? You claim what's yours, but God is giving you. Kaya important na sa akin, ano yung kiniklaim mo? Ano ang salita ng Diyos ang pinangahawakan mo? Di ba? Ano pa? Yung identity natin. Sabihin din sa John 1:12, basahin mo ako, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Lahat daw na tumanggap kay Kristo na nampalataya sa Kanya. Ano daw yun? Binigyan daw ng karapatan, right? Maging anak ng Diyos. Tanongin mo, tinanggap mo ba si Kristo? Ano sagot niya? Opo? Yung minapos na gano'n. Tinanggap niya si Kristo, sabi doon, pag sinabi niya yes, sabi sa kanya, anak ka pala ng Diyos. Right? Eh marami tayong hindi nila kiniklaim yan. You have to claim it. Pero sabi dito, sabi sa Romans 8:16, if we are children, then we are kung anak ko pala ng Diyos, sabi sa tayo mo, tagapagmana ka pala. Hindi halata eh, di ba? Heirs of God and co-heirs with Christ. Para kay Saul, tagapagmana si Jonathan nung kaharian. Eh anak tayo ng Diyos, tagapagmana. Sabi dito, sino dito gusto niya, matanggap niya yung pangako ng Diyos para sa mga anak niya?
dapat ang anak. Kung ano yung para sa iyo, share mo, kunin mo. Kaya dapat mo i-claim yun, anak ako ng Diyos eh. Tapos naghirap ako sa utang, hindi pwede to. Nakakahiya to, di ba? Anak ako ng Diyos, dapat hindi. Anak ako ng Diyos, sila sila pamilya ko, hindi ko tatanggapin. Lord, I claim your promise. You're the God of restoration. You're the God of turnaround. Amen? Anak ako ng Diyos. Tapos, ito sakit ko, hindi ko overcome, Lord. By your stripes, I'm healed. Although wala masama may sakit na. Kasi natin tayo mamatay. Siguro sa sakit din. Diba? Pero kung umuwi ka na puro ka na sakit, Lord, itong curse na ito, nilalagay ko sa cross. Amen? I-claim po natin. Indeed, we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Kung gusto niyo makishare kay Kristo sa Kanyang glory, dapat makishare din tayo sa Kanyang suffering. Ito kaya niya iba. May suffering ba? Ayoko niya. Ayoko niya suffering. At i-claim mo rin yan, Lord. Tagapagmana mo ako, di ba? Makikihati ako sa glory mo. I-claim mo din yung suffering. Kaya bilang Kristiyan, hindi ka natakot kung may suffering. Hindi suffering na dahil kasalanan niyo, pero suffering na sumusunod ka kay Kristo. Ako yung may point. Dapat natutuwa ko, Lord, ito na naranasan ko na yung suffering. Alam ko, makikihati din ako sa glory mo. Legit, anak ako ng Diyos. Diretso tayo. Have you started claiming God's word and promises over your life? Ano po ba kayo mga pinakawang salita na Lord, you said in your words, so I declare it over my life. O puro lang kayo, Lord, sinabi mo sa salita mo. Sabi ni Lord, ano yun? Lord, sabi mo sa salita mo eh. Ano yung anak? Sinabi mo gusto rin Lord eh. Lord, ikaw nagsabi nun, alam mo yun? Meron po kayo mga salita nyo sa pinakawang that you're speaking over your life. Sinabi nila ng Diyos that I am the head and not the tail. Diba sinabi niya sa mga Israel yun, kayo yung ulo, hindi kayo buntot. That's God's declaration. Yan ang promise ko sa inyo. I-claim nyo yan. Right? At ako kiniklaim ko yun. Ngayon pa rin, anak ko, sinasabi ko sa inyo. Anak, Zoe, one day you're gonna sell products, ha? One day you should have your own business. Ba't kiniklaim ko yun? Anak ako ng Diyos eh. At yung anak ko, magiging anak din ng Diyos. At hindi ko hayaan na hindi niya ma-reach yung full potential niya. Amen? Dapat pangarap ko yun para sa anak niyo. Di ba? Kami yung nag-group kami. Sabi lang pangarap na yun. Saan sila pag-aaralin? Di ba? Kung gusto na sa Amerika, sige, gawa natin ang paraan. Kung gusto na sa mga prestigious university, basta pangarap na yun. Kasi anak ko ng Diyos eh. Ba't ko kitip mo din? Kiniklaim ko yun. Kapatid, i-claim mo din. Amen? Right. So, ito na, dire-diretso ko na, tapos tayo. Yung first attack nila, doon sa pag-akyat nila, namatay nila 20 men. About half an acre. Hindi ko lang kung ilang hektare yan. So, matilupain. So, nagtatakbuhan na sila. 20 taon namatay nila. So, marami taon nagtakbuhan. Yung dalawa lang sila, kapatid. Nakapatay siya ng 20. At nagtatakbuhan na yung mga sundalo pa. At ano nangyari? Nagkaroon na ng panik sa pinakakampo. Nagkaroon na ng panik sa bukid. Nagkaroon na ng panik sa lahat ng tao. Di ba? Yung outpost, di ba? Nagpanik na sila. Pati yung mga nag-a-ambush, nag-raid. Nagpanik na din. Pati yung lupa, di ba? Nagpanik na din. Nagkaroon ng earthquake, di ba? And there was a very great panic. Of course, you heard ng communist doon. Amen? And then Saul, yung sila Saul, di ba? Nagtataka sila. Bakit? Siguro naka-telescope sila. Bakit doon nagtatakbo na sila? Sino wala sa atin? Wala si Jonathan, wala yung armor bearer na. Bilang sila. So, ang ginawa nila, dumiretso na rin sila sa battle. Nagkakaan na doon. Naglalaban na doon. Let's go! Sumugod na sila ngayon. And, tapos pagdating nila doon, yung mga Philistine, nagpapatayan na. Ano nangyayari dito? Diba? Yung mga Philistine, nagpapatayan na sila. Eh, syempre, nakisama na sila sa gerahan, di ba? There's very great confusion. Pati mga nagtalo sa mga hill country, sa kuweba, lumabas na rin sila. Di ba? And the Lord saved Israel that day. Amen? Hindi dahil sa kanilang lakas. Hindi nga sa kanilang armas. Yung mga gardening tools na dala nila. Siguro sa panahon ngayon, mga screwdriver, di ba? Allen wrench, yung dala nila.
But the Lord has a way to fight for you. As when you step out in faith, you experience that. When you move in faith, doon mo mararanasan si Lord. Hindi tayo masyadong playing safe ng kapatid. Lord, kung kaya mo po, mabayaran mo namin yung miracle. Ano kung kaya mo po? Yung sila raise, yung sapatos na binatukan. Ano kung kaya mo po? Kailan lang makausap? Diba? Kasi Lord, yung kunting miracle yung tubig na lang. Kapatid, God is able. Amen? Yung pera, kapatid, pera lang yan. Yung sakit, sakit lang yan. Mas malaki si Lord dyan. Amen? Amen? Yan. Yan, pala natin yun. Ang faith, hindi na nag-i-stop dito yan. We move in faith. We step out in faith. At doon mo may experience ang Diyos. That's why without faith, you cannot please God. As believers, sabi sa katabi mo, we should live by faith. Can you all stand? Tayo tumayo. I want to pray for you. Heavenly Father, Lord, pinapanalangin ko, Lord, alam ko mga kapatid sa pananampalataya. I know, Lord, that there are times that our faith is wavering. Our faith ay parang nauubos sa kandila. But Lord, may you teach us, Lord, to live by faith, Lord. May you teach us to walk by faith and not by sight. Hindi po kami magdidepende, Lord, sa nakikita po namin. Pero magdidepende po kami sa character mo at sa capability mo po, Panginoon Diyos. Hindi po kami titingin sa problema, pero Lord, mas titingin po kami sa inyo, Panginoon. Paghawakan po namin, Lord, yung masalita, Panginoon Diyos. Father, Lord, may faith arise, Lord God, right now, in the name of Jesus. Holy Spirit, malaya ka po ng kumilos, mangusap, Lord God, sa inyong mga anak na Lord na nandito. Lord, sa mga naghihina, Lord God, Lord, may you increase our faith, Lord God. May you show yourself able, Panginoon, sa aming mga situations. May you teach us, Lord, to put our trust in you, Lord God, hindi sa mga sarili namin kakayanan, Panginoon Diyos. And Lord, magdepende po kami, Panginoon, sa sarili mong kabutihan, Panginoon Diyos. Minsan hindi ko na maintindihan yung nangyayari sa buhay ko na, but Lord, we will hold on to you, Lord God, and know that you're still good, and you're still God. And all the more, mararanasan po namin ang kapangyarihan mo at ang kabutihan mo, Panginoon, sa mga panahong hindi namin alam yung gagawin namin. Sa mga panahong hindi kami in control, Lord God. Father, Lord, may you inspire courage, Lord, right now. Hindi ko lang pinagdadaan mo yan, but ngayon, mamumuhay na kami ngayon sa mga pangako mo, sa mga binibigay mo po sa amin according to your word. And we claim that, oh God, and let it be our lifestyle to live by faith. In Jesus' name we pray, and all God's people say,